Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin itong naging komento ni Idol. Namiss ko siya. Idol, matagal-tagal tayong hindi nakapagbigay ng reaksyon sa mga pinagkagawa mo. Siguro, doing reaction videos about you is a total waste of time. Kasi time and time again, isa lang napapatunayan mo sa amin eh. And solid talaga eh. Solid yung kawalan mo ng alam sa trabaho mo, kabubuhan mo, at kung ano-ano pa. 'Di ba? So basically dito, mapapatunayan na naman natin, masasaksihan na naman natin ang kakaibang skills ni Idol Rafi. So as you all know guys, just a couple of days ago, nagkaroon ng issue, okay, na meron dumaan sa EDSA bus carousel na naka-Cadillac na SUV bearing a number 7 plate number. So we all know naman that a plate number 7 signifies that the owner of the vehicle is a senator. Okay? Alam mo, kudos ako kay Senator Chis Escudero. Kasi nung dumaan yung driver niya sa bus carousel, talagang inamin niya agad, no? Inamin niya agad na kanyang sasakyan yung dala. Okay? Pero dito, mas believe ako kay Idol. Alam mo kung bakit? Si Idol, nagpaka-superhero. Yung akala mo si Tambaloslos. Yung recall that, yung pinagtatanggol niya yung Senado. Pero alaga, pakinggan natin yung sinabi dito ni Idol. Aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Dito na to, nanawagan pa si Idol dito eh. Tapos at the end, sasabihin niya wala raw sa kanilang 24 senators. Kasi sa ngayon, ano nangyari, na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. Wow. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon. Take note. Ang sabi niya, he knows it for a fact. So by saying that, sinasabi ni Idol dito, he's 100% sure na wala kahit isa sa kanilang involved. No? Walang kinalaman. Okay? Dito sa dumaan na SUV na to. And pinapanindigan nila, and by way of covering up, etong si Chis Escudero, sinabi niyang fake yung plaka. Okay? Pwede nating paniwalaan na fake ang plaka siguro kung walang kaanak yung may-ari ng Cadillac, okay, sa isa sa mga senador. He knows for a fact. So at the end, by now, no, after niyang sabihin ito 1 day ago, lumalabas, no, nakapamilya na Senator Sherwin Gatchalian ang gumagamit ng SUV na yon. At gumagamit ng so-called fake na number 7 na plaka. Sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Diyan siya magulo. Sabi niya kanina, pakinggan natin Although, I also know for a fact for ninyong senators. Si Rafi Tulfo gumagamit ng word, parang sino ba yon? Si Dan Fernando. No, nag-react nga doon si Attorney Libayan nung sinabi niya yung unfortunately. Dito naman sinasabi ni dito nagkakaroon ng confusing part eh. Hindi mo alam kung alam ba talaga ni Idol Rafi kung alam niya yung word, kung tama bang ginagamit niyang word for a fact or yung the word fact na lang, 'di ba? Ayon kay Idol Rafi, as a fact, wala raw sa 24 ang involved dito. However, binabawi niya yan, nung sinabi niya
na alam niya rin for a fact na may kapamilya yung taong gumamit. So basically, hindi man involved pero aware. 'Di ba? Hindi man sasakyan ni Senador Sherwin Gatchalian yung ginagamit, pero aware siya na ginagamit yung number 7 na plaka doon sa sasakyan na yon. Kasi nga, mukhang yung sasakyan na yon ay nakapangalan sa company. At dahil nakapangalan siya sa company, okay, ginagamit itong vehicle for VIP ng company. So nga naman, kung VIP yung may-ari ng kung VIP ang passenger nung sasakyan na yon, ng SUV na yon, so obviously, 'di ba? Obviously, maraming perks ang nakukuha nung sasakyan na yon. Dahil ang interpretation ng mga tao, okay, lalong-lalo na yung mga enforcers, ang nakasakay po doon es senador. Dito, hindi yun totoo. It so happened, pwedeng bisita, kliyente o mismo executive ng company ang sumasakay sa isang vehicle na merong plakang number 7. So binibigyan sila na extend yung courtesy ng isang senador sa mga taong hindi taga-gobyerno. And Hindi I know ba? for a fact na wala sa 24 senators namin. Ayan, sinabi niya wala raw sa 24. Pero sinabi rin niya dyan na kamag-anakan, no, ng isang senador. Involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although I also know for a fact na ito related sa isang senador. Not related. Related ito sa isang senador. Pero hindi yung senador ang sakay ng SUV. Actually, ang issue natin dito, Idol, regardless kung siya ba ang pasahero o hindi, the fact that the fact that yung sasakyan na yon, okay, ay gumagamit ng isang plakang hindi nila dapat tinagamit, that's already abuse of power. 'Di ba? Ikaw ba, as a senador, lahat ba ng mga sasakyan mo may number 7 tapos pinapagamit mo sa mga yaya, sa mga katulong, sa mga hardinero mo? 'Di ba? I don't think so. Doon sa nag-violate, doon sa VIP, umamin ka na lang. I-surrender mo yung tunay mong driver, and then mag-apologize ka, humarap ka, and then kung ano yung ipapato, kung meron maipapato na sanction ng LTO sa'yo o ng other agency sa'yo. Alam mo, dalawa lang naman ang pwede natin makitang may problema dito. Number 1 yung driver. Okay? Pumasok siya sa alam niyang lugar na hindi siya dapat pumapasok. But because meron siyang plakang number 7, malakas ang loob niya. 'Di ba? Number 2, bakit hinayaan ni Senator Sherwin Gatchalian na gamitin yung plakang number 7 sa isang non-government vehicle? Okay? Kung hindi man non-government vehicle, isang vehicle na hindi naman senador ang sakay. 'Di ba? May pananagutan din dito si Sherwin Gatchalian. Kamag-anakan niya yan eh. Whether tatay niya, kapatid niya, pinsan niya pa yan, kung sino man Poncio Pilatos, Gatchalian yan. Hindi ba? Pinipin daw nila dun sa VIP. Malay ba naman ng VIP? Not unless kaanak yan ni Gatchalian. Na alam nila na hindi nila dapat ginagamit yung sasakyan na yan dahil hindi naman sila senador. Hindi sila staff. Sino lang ba dapat ang gumagamit ng ng plakang number 7? Hindi ba senador? Gano'n ba karami senador natin? Alam pa ba natin na 24 na lang? Alam ba natin na 24 lang sila? O baka ang dami nang naka number 7 dyan? Sige nga. Dito pa lang, kitang-kita mo na yung abuse of power. And come to think of it, bidang-bida pa to si Sherwin Gatchalian. Sa Senate hearing niya about kay Alice Guo.
'Di ba? Ano yan? Hypocrisy? Senator Gatchalian? Tanggapin mo yon. Magkano lang yan kung may multa. Hindi ka naman siguro makukulong. O, kita mo? Hindi man siya makukulong sa bagay na yan, pero pwede siyang makulong sa ibang bagay. Minamani nyo lang yung multa dyan sa loob ng carousel eh. 'Di ba? Oh. Kasi ang dami niyang pera eh. Paano yung mga pobreng nahuli dyan, tapos pinagbayad ng ilang libo? Kasi dahil lang lumalaban ng patas. Hindi nakikigamit ng kung ano-anong plaka. 'Di ba? Naalala ko pa nga, isa pa nga ninyong hinuli dyan sa carousel, 'di ba? Pinagbayad nyo ng 20,000 dahil ilang beses nang dumaan dyan. Well, tama lang yun. Sa ibang bansa nga, lalaki ng fine eh. Sa UAE, napakalalaki ng fine eh. 'Di ba? Oh. Kumbaga, pinagkakakitaan ng gobyerno ng UAE ang katigasan ng ulo ng mga tao. Eh dito sa Pilipinas, basta politiko ka, nagiging exempted ka sa batas. 'Di ba? Oh. Dapat si Senator Gatchalian, ma-reprimand din 'yan. Dahil hinayaan niyang gamitin ng ng company, ng tatay niya o ng pamilya nila, yung number 7 na plate. Tingnan niyo to. Wala ako. Wala akong ganyan na sasakyan. Wala ako. Tapos, Kenneth, under pala sa pangalan ng isang Kenneth Gatchalian. Ang SUV may protocol plate number 7 na pumasok sa EDSA busway. Ayon sa LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II. He is currently the President Director of the Welex Group, Waterfront Fields, Waterfront Manila, Premier Development, Welex Industry, Orient Pacific Corporation, blah, 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 kapatid to ni Sherwin Gatchalian. Tama ba? Ito nga, dito sa interview na to, hindi nga niya ma-deny eh. Comment doon sa Pacific Orient. Okay lang. Budget po. Sir, yung Pacific Orient, naku-connect lang po sa inyo, sir, yung plate, yung special plate 7. Can you confirm po kung sa family, sa kapatid niyo po yung... Kahapon nanood ako ng news at nakita ko na yung representative ng company may statement na, tapos nakita ko rin na nagbayad na ng fine. So, iwan na lang natin sa... So, ganun lang yon. Ganun lang yon, Senator Gatchalian. Ito hindi na dapat manalo sa susunod na eleksyon kung tatakbo pa to eh. 'Di ba? Patay mali siya eh. Nakita ko rin na nagbayad na ng fine. So, iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang desisyon at ano yung kanilang gagawin. Pero is it... So, kung halimbawa ganitong mangyari guys, kung meron ibang taong gumaya sa ginawa nila, magpagawa din ng number 7 na plate number. Okay? Magpagawa rin ng plate number na number 7. Dumaan sa busway. Mahuli. Fake yung plaka. Pag ordinaryong Pilipino yan, sa tingin mo, ganito lang, parang dead ma lang? Hindi. Kukuyugin yan. Kukuyugin yan ng mga politiko, lalong-lalo ng mga senador. Kitang-kita mo, bibida-bida sa pagre-reaction dyan si Raffy Tulfo pag nangyari yan. Diba? Pero dahil senador, konektado doon sa gumawa nun, patay mali siya na lang tayo. Ganito natin papatayin yung skandalo. Diba? Sa kapatid niyo po ba yan? Or sa brother niyo yung sasakyan? Andun na sa LTO yung mga documents, no? So, iwan na lang natin sa LTO. See? I think that's, and meron na rin, sa pagkaalam ko hapon sa news, i-investigate na rin sila. So, I think iwan na lang natin. Posible po kayang sa inyo yung plate, pero nagamit lang po ng kapatid. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Diba?
wala siyang direct answer doon sa mga tanong ng mga reporter, which is very valid. 'Di ba? Ito yung mukha ng tao na ginisa-gisa si Alice Guo. Pero nung siya na yung nasa hot seat, tangina, hindi nga niya sinabing, hindi niya na maalala, Your Honor. Pero iba yung ibang klase yung pagkapatay mali siya rito ni Sherwin Gatchalian. Doon na sa LTO. Doon na siya, kaya mahirap naman mag-comment habang nag-iimbestiga sila. And Alam mo, yung mga situation na ganito, these are true fact checkers, di ba? And this is what you call karma. We have no idea what these people are doing behind closed doors or whatever they're doing sa mga sa mga kaganapan ng daily activity ng buhay ng bawat Pilipino. Would we know? Nagawain nila yan? Come to think of it, imagine niyo kung ilang beses na nilang ginagamit itong sasakyan na to. So obviously, hindi naman po ito sa busway, Magdadrive ako buong. Sa totoo lang guys, nakakagigil na pag maliit na Pilipino ang gumagawa ng isang pagkakamali, no? Grabing gigisahin yan ng media, lalo-lalo na ng mga senador. Kung involve ang isang sitwasyon na pwedeng makasira. If you recall, no, yung nangyari yung ginawa kay MMDA ni Bong Revilla. 'Di ba? Kay Bong Revilla. Nabanggit lang yung pangalan ni Senator Bong Revilla doon sa ng busway. Again, naka number 7 na plate. So they were thinking na baka si Bong Revilla. Nakita niyo naman kung anong ginawa doon kay kay Sir Bong. Bong din 'di ba? Pero dito, wala, kalmadong mga senador. Walang mga pagganon, wala kang makitang reaksyon mula kay Jinggoy, mula kay Raffy Tulfo. Alam mo yung normal nilang reaksyon pag nabubuisit sila. 'Di ba? Na pag nagamit yung pangalan nila, nanggagalaiti sila. Pero ito, ang involved, isang Gatchalian. Kaya ganyan sila malumanay. 'Di ba? Kundi flood control na may fact-checking, naman. We can only imagine the abuses sa powers nila. No? Itong mga senador natin. Nakakalungkot, na nakakainis, na nakakabwisit. I hope na ma-reprimand dito si Sherwin Gatchalian. Hindi natin to dapat pinapalagpas. Ito naman si Idol, bagong superhero.